Magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin ang isang topic na madalas itanong pero bihirang ipaliwanag ng maayos. Gusto ba talaga ng babae ang 69? Maraming lalaki ang nag-aakala na automatic itong gusto ng lahat ng babae. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang pananaw ng bawat babae. Para mas maintindihan natin, pakinggan natin ang dalawang magkaibang kwento. Isang misis na gustong-gusto ito at isang babae na ayaw dito. Ang misis na gustong-gusto ito. Si Anna, isang misis na mahigit 10 taon ng kasal. Para sa kanya, ang 69 ay hindi lang tungkol sa pisikal na aspeto. Ito ay tungkol sa koneksyon at tiwala. Ayon kay Anna, natutunan niya itong ma-enjoy hindi agad-agad, kundi habang tumatagal ang relasyon nila ng asawa niya. Bakit niya ito gusto? Una, komportable siya sa sarili niya. Hindi siya nahihiya sa katawan niya, at ramdam niya na tanggap siya ng asawa niya. Ikalawa, may malinaw silang komunikasyon. Walang pilitan, walang pressure. Kung ayaw sa isang araw, okay lang. Kung gusto sa ibang araw, mutual decision. Ikatlo, emotionally safe siya. Hindi siya nag-overthink. Hindi siya nag-aalala kung ano ang iniisip ng partner niya. May tiwala, may respeto, at may lambing. Para kay Anna, ang ganitong intimacy ay parang sabay na pagbibigay at pagtanggap, at doon niya ito nakikitang meaningful. Ang babae na ayaw ito. Ngayon naman, pakinggan natin si Maya. Si Maya ay may karanasan din sa relasyon, pero malinaw ang pananaw niya. Ayaw niya ng 69. Hindi dahil KJ siya, hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi siya komportable. Ayon kay Maya, hirap siyang mag-relax kapag ganito ang setup. Pakiramdam niya, kailangan niyang mag-isip ng maraming bagay ng sabay-sabay. May pressure, may kaba, may pakiramdam na kailangan niyang gumanap imbes na maramdaman. Dagdag pa rito, may mga babae na mas madaling ma-distract, mas conscious sa sarili, mas gusto ang focus at emotional presence. Para kay Maya, ang intimacy ay mas gusto niyang simple, malinaw at emotionally connected, hindi yung parang kailangan niya mag-multitask. At mahalaga ito, hindi niya ito ayaw dahil mali ito, kundi dahil hindi ito bagay sa kanya. Paliwanag, bakit magkaiba ang pananaw? Ngayon, bakit nga ba magkaiba ang pananaw ni Anna at Maya? 1. Iba-iba ang emotional wiring ng babae. May mga babaeng kayang pagsabayin ang pagbibigay at pagtanggap. May iba naman na mas nagiging relaxed kapag isa lang ang focus. Walang tama o mali rito. 2. Comfortably versus pressured. Kapag ang babae ay may tiwala sa partner, walang takot na husgahan, walang pilitan, mas mataas ang chance na maging bukas siya sa ganitong intimacy. Pero kapag may pressure, expectation o comparison, automatic na nawawala ang gana. 3. Relasyon ang ugat, hindi posisyon. Mahalagang tandaan, hindi ang position ang nagbibigay ng satisfaction, ang relasyon ang nagbibigay ng kahulugan sa ginagawa. Kahit anong intimacy, kapag walang respeto at komunikasyon, nagiging obligasyon imbes na bonding. Mahalagang mensahe sa mga lalaki. Kung may isang takeaway dito, ito iyon. Huwag tanungin kung uso o normal. Tanungin kung komportable ang partner mo. Ang tunay na confidence ng lalaki ay hindi nasusukat sa dami ng alam, kundi sa kakayahang makinig at umunawa. Sa huli, ang tanong ay hindi, gusto ba ito ng babae? Ang mas tamang tanong ay, ano ang gusto ng babaeng kasama ko? At bakit? Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng paliwanag na may kwento at respeto, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Salamat sa panonood.